Sa iba pang ulat tuwing October 31, madalas ipagdiwang ng nakararami ang tinatawag na Halloween. Pero ano nga ba ang Halloween at ano ang panganib na dulot nito? Alamin natin mula sa report ni Karen Garucha. Tuwing huling araw ng Oktubre, marami ang nakikilahok at nagsasaya sa tinatawag na Halloween celebration. At tuwing ganitong okasyon, marami ang nagbibihis ng mga costumes na may kinalaman sa mga patay at iba pang uri ng kasuotan. Usong-uso rin ang trick or treat kung saan lumalahok din ang mga musmos at nagsusuot ng bihis ng mga superhero o karakter sa pelikula. Pero ano nga ba ang Halloween at saan ba ito nagsimula? Sinasabing matanda pa sa 2,000 taon ang pinagmulan ng Halloween. Nagsimula ito sa Europa kung saan ang mga Celts ay nagdiriwang ng simula ng taglamig sa gabi ng ika-31 ng Oktubre dahil ang November 1 ay ang unang araw ng kanilang bagong taon. Ito rin ang unang araw ng kanilang taglamig. Sila ay naniniwala na ang mga patay ay makapangyarihan at konektado sa haba at lupit ng taglamig. Tinatawag nila ang kanilang selebrasyon na Hallows Eve, kung saan si Swain, na god of death and evil, ay pinakakawalan ng mga espiritu ng patay at ng mga demonyo para manakot at maghasik ng lagim. Hanggang sa kalaunan ay tinatawag na itong Halloween. Sa kasalukuyang panahon, ang Halloween ay tinuturing sagradong araw ng mga wika, ang relihiyon ng mga mangkukulam. Ayon kay Pastor Jonathan Bansuelo ng Fivias College of Bible, lubhang salungat ang katuruan ng Kristyanismo sa Halloween. Talagang hindi pwede magsama. Kahit gaano natin palabnawin, pag binalik natin sa kasaysayan talaga, iba talaga ang teaching ng Halloween at iba naman ang teaching ng banal na kasulatan. Kung titignan ay parang masaya ang pagsali sa mga Halloween party at trick or treat, subalit dapat nating mabatid ang matinding magiging dalang epekto nito sa ating buhay. Kahit ang tingin natin ay fanfare lang o kasiyahan, meron po itong mga, kung tawagin natin, spiritual impact. Ang spiritual impact po ng kaaway, pwede pong 3 levels. Yung lower level, kung tawagin natin ay obsession. Yan po yung sinasabi ni John sa kanyang sulat, lust of the flesh, lust of the eyes, and the pride of life. May pangalawang level po, yung oppression. Pwede pong gambalain tayo ng masasamang spirito dahil tinatawag natin sila o nagpa-participate as a practices na involved sila. Pero ang pinakamabigat ay yung pangatlong level, yun pong possession, na yung spirito, dahil po tinatawag natin at binukas ang sarili sa kanila, meron pong ilang sumasapi sa tao, lalong-lalo na kung ang tao ay walang pagkakilala kay Kristo bilang Diyos sa tagapagligtas ng kanyang buhay. Kaya't sa halip na pagtuon ng pansin ang sayang dulot ng Halloween, maaaring wala kang kamalay-malay na inuulit mo na ang ritual na ginagawa ng mga mangkukulam at Diyos-Diyosang si Swain. So gaano man ka-popular, mukhang masaya, titingnan po natin ang kasaysayan at ano bang sinisignify ng practice na ito. Para sa halip na tayo ay madala sa kanilang ika nga natin na excitement, makita natin ano yung dapat naman natin gawing paninindigan or conviction. Ang Halloween o anumang may kinalaman sa okultismo ay hayagang kinokondena ng salita ng Diyos. Ang sabi nga sa aklat ng Deuteronomio, Kabanata 18, talata 9 hanggang 13, Kapag kayo'y naroon na sa lupaing ibibigay sa inyo ni Yahweh, huwag kayong gagaya sa kasuklam-suklam na gawain ng mga tao roon. Sino man sa inyo'y huwag magsusunog ng kanyang anak bilang handog. Huwag kayong manghuhula. Huwag gagawin ang ginagawa ng mga mangkukulam, ng mga mananawas at ng mga sumasangguni sa mga espiritu ng namatay. Sino mang gumawa ng alinman sa mga ito ay kasusuklaman ni Yahweh na inyong Diyos. Pakatatandaan ninyo na iyan ang dahilan kaya niya itataboy ang mga nakatira sa lupaing pupuntahan ninyo. Lubos kayong maging tapat sa Diyos ninyong si Yahweh. So sa atin po na mga nagnanais talaga na ang Panginoon ay ma-please natin, siguro itong kung tawagin natin ay syncretism ay dapat po natin maging aware tayo sa maging epekto. Kung tayo po yung mga nanampalataya at sinabi po ng Panginoong huwag, syempre meron hong element ng compromise dyan. Ako ang inyong kaibigan, Karen Garucha para sa Newsline.